Pag mga ganitong klaseng sasakyan, dapat may mga ilaw yan or may nakasunod na sasakyan na nagsasabi ay danger, wide vehicle, para makaiwas sana. Tatlo sa mga sakay mo sa van namatay. Yes, sir. Ikaw naman naputulan ka ng kamay. Nasa tama kami na tama akong daan. Nasa tama din sa daan. Ang diferensya, sir, yung blade ng bulldozer, sir. Alright. Sige. Yung point of impact, sir, ay nasa loob, sir, ng lane ng trailer truck, sir. Ang van po, sir, yung lumabas, sir. Yung lumalabas dito sa investigasyon, lumabas sa linya ang van ang minamaneho nitong nagko-complain si Sergeant. Tama? Opo, sir, yes, sir. Alright. Binigyan sana ninyo, sir. Nag-investigate sana kayo mga witness doon, sir. May mga witness doon, sir. 5 tao yon na witness doon, sir, na nakakita mismo, sir. Dapat, sir, bago kayo nagawa ng progress report, in-inform nyo na muna ako kahit 50-50 ako sa ospital. Kayo lang gumawa ng report nyo, sir. Nawalan ka ng malay, sinugod ka sa ospital dahil may 3 patay. Yun ang naging dahilan. Kung sinasabi mong witness, anong oras nangyari ito? Gabi? Gabi, sir. Sino mag-witness ng oras? 11 hanggang pataas, sir. Paliwanag po dito sa pagpapahayag ng magkabilang panig ngayon na nagkaroon ng difference of opinion as to who was negligent. Yung pong kauna-unahan na gumawa ng kapabayaan ang siyang ituturing na may kasalanan sa mga pangyayari. Abay, hindi po siya makakakuha ng anumang biyaya o anumang danyos doon po sa nakabangga sa kanya sapagkat lumilitaw siya yung nagpabaya. Ang sinamit mo ay hindi basta-basta, ano? Mabuti nga ka mo, nabuhay ka pa. Ngayon, nakita ko, yung bulldozer na yan, pagkausli na yan, lumabas pa roon sa sinasabing trailer truck, kaya medyo may kunting problema po tayo nakikita rito. Pag mga ganitong klaseng sasakyan, dapat may mga ilaw yan or may nakasunod na sasakyan na nagsasabi ay danger, wide vehicle, para makaiwas sana. 3 sa mga sakay mo sa van namatay. Yes, sir. Ikaw naman naputulan ka ng kamay. Durog din yung ribs ko, sir. Kailan nangyari ito? May 31, sir, ng gabi, yung alas 11. Doon sa pinangyarihan ng aksidente, nagkaroon ba ng investigasyon yung pulis? Nagkaroon sila, sir. So, in other words, dumating ang mga pulis para mag-imbestiga on the scene of the sabihin accident. Yes, sir. Nung aksidente roon, nawalan ka ng malay. Yes, sir. Pero hindi mo na namalayan dumating ang mga pulis doon. Hindi na, sir. Alright. Importante, isugod agad sa ospital. Pero habang nandoon yung mga sasakyan na iwan sa sinasabing pinangyarihan ng aksidente. So, lumalabas dito, nasa kanan ka ng kalye. Opposite direction kayo. Yung truck naman na may dalang bulldozer sa trailer truck, pasalubong kayo. Pero hindi head-on ang nangyari. Tama? Yes, sir. Parang hindi ko maintindihan kung siya nag-swerve, ikaw nag-swerve. Kasi gusto natin makita sa positioning ng investigasyon ng pulis. Pero kasamang palad, yung mga nasa likod mo, patay. Sabi mo, isa doon napugutan ng ulo. Kung pasintabi lang po, ano, kung kayo'y nanonood. Pero ang misis mo sa likuran mo nakaiwas. Tama? Yes, sir. Either gabi yun. So, tulog yung mga pasahero mo sa sasakyan. Yes, sir. Doon sa accident report, gusto ko lang maintindihan. Heading Butuan City, moderately moving, undetermined speed suddenly swerved to the left of the opposite inner lane and accidentally side swiped. The blade of the bulldozer that outcrop loaded with V2 in opposite direction. Parang lumalabas, ang pag-swerve mo pakaliwa. Siya naman, sa kaliwang bagay siya. Kung nag-swerve ka sa kanan, iwas ka. Kung naman head-on, patay kayong pareho. So, ang pag-swerve mo rito, parang lumalabas, yun ang sinasabi ng pulis. Natatandaan mo ba? Ba't ka nag-swerve? Bakit ka kumabig sa kaliwa? Sir, hindi yan malaking question yan, sir, yung term na swerve, sir. Kasi pag-imbestiga ng pulis, sir, wala ako. Hindi pwede mag-imbestiga ng pulis na doon ka kasi sa ospital ka. Wala kang malay. So, hindi pwede mag-imbestiga ng pulis, wala kang malay. Importante ang buhay mo, agaw buhay ka, dadalhin ka sa ospital, may mga patay. Saving life is much more important doon sa aksidente. Pero, hahayaan yung mga positioning ng vehicle para makita pag-iimbestiga. Sa ginawa ng police, neutral. Kung hindi mo sinasabing hindi ikaw nag-swerve, ako naman, sasabihin ko lang sa iyo, no? Lumalabas, tinamaan mo yung dulo ng blade na sanhi na kung saan, doon sa kabila, iyan ang naging dahilan kasi nakausli. Kung nag-swerve ako, sir, ang putol na kamay, sir, is nasa right na lane ko, sir, nasa gitna, sir. Kung nag-swerve ako, sir, doon ako sa left, sir.
Okay. Yan ang teorya mo dahil wala ka roon, pero ikaw ay nasinugod sa ospital, so wala ka on the scene, nawalan ka ng malay, or naputulan ka ng kamay, or whatever it is sa van. Kung malaki masyado yung blade ng bulldozer doon sa sinasabing trailer truck, ikaw ba ang nakadali, or sumobra ba ang bulldozer blade? Hindi mo ba nakita? Malaking trailer truck yun? Hindi ko nakita, sir, kagabi. Tapos Okay. pag salubong namin, sir, bigla lang pumitik, sir, kasi nasa linya ako, sir, na din sa linya siya, sir. Pero ang blade ng bulldozer, sir, yun yung tumama doon sa gilid ng van, sir. Kaya hindi ako nagsuserve, sir. Straight lane ako, sir. Nasa tama kami na tama akong daan. Nasa tama din sa daan. Ang diferensya, sir, yung blade ng bulldozer, sir. Alright. Sige, para maging malinaw kung ano ginagawa natin, pakausapin natin ngayon yung sinasabing Police Major, Chief of Police na magsaysay ni Misamis Oriental, si Police Major Michael Riado Mercado. Magandang umaga sa iyo, Major Mercado. Sir. Maganda pong umaga sa iyo, sir. That was a very tragic incident, sir. Yun yung pinakaayaw natin mangyari, sir, sa area of responsibility natin, sir. Pero walang may control sa mga pangyayari, sir, na kagaya ng ganun, sir. I agree. Bilang isang alagad ng batas, sir, yung tungkulin namin, sir, na mag-conduct ng impartial at unbiased investigation, sir. So, Pumunta kaagad yung investigator natin, sir, doon sa area, sir. Actually, sir, yung may investigator tayo, sir, na humahawak nito, sir. Yung si Staff Sergeant Laurenciana, sir. Investigator natin, sir. Yung point of impact, sir, ay nasa loob, sir, ng lane ng trailer truck, sir. point of impact sa loob ng lane ng trailer truck. Yes, sir. Yung nakapasok siya dun sa lane ng in fact, sir, based on kwan, sir, more or less 1.8 meters, sir, from the center line dun sa median lane, sir. Alright. Yung measurement, sir, kasi nagre-rely din tayo, sir, dun sa measurements na kinakandak ng sir, investigator natin, sir, dun sa mga debris, skid marks. It appears apparently, sir, based on the investigation ng kwan, sir, yung findings, sir, ng investigator natin on the ground, sir. Ang van po, sir, yung lumabas, sir. Ang van ang lumabas sa kanyang lane. Opo, They're sir. both Yes. running in the opposite direction, a trailer truck, let's say Yes, sabihin sir. Yes, natin, sir. and Opo, sir. the van driven by technical sergeant. So parang lumalabas in the investigation, again, using the word unbiased and an impartial investigation, 1.8 meters from the center line, or ng daan na yan, yung lumalabas dito sa investigasyon, ang lumabas sa linya, kasi may linya yung van, may linya yung Opo, truck, sir. medyo lumabas sa linya ang van ang minamaneho nitong nagko-complain si Sergeant. Tama? Opo, sir. Yes, sir. Alright. Based on the investigation, unbiased and partial investigation, yung trailer truck nasa lane niya. Bit yung bulldozer. Umusli naman yung sinasabing nakausli naman yung bulldozer blade, pero nasa lane na pa rin siya. Tatanong ko sa iyo, Major, kung sakaling walang nag-swerve sa linya, do you think nangyaring aksidente? Hindi po mangyayari yun, sir, kasi napakalayo, sir, ng trailer truck, sir, dun sa center line sa median lane, sir. Parang lumalabas sa investigasyon ng mga pulis, impartial ako rito, hindi rin ako bias. Kinuha ko yung panig mo, pero nawalan ka ng malay. Ikaw nasa aksidente, dumating yung mga pulis niya, at lumalabas na parang yung van mo ang lumabas sa linya mo. Meron ka bang sasabihin sa pulis? Siguro, total, nandito naman, baka pwede mong kausapin yung pulis. Ang tanong ko, sir, kung nag-swerve ako, sir, ang putol na kamay, sir, is nasa left side sa gitna ng kalsada ko, sir, na gitna sa right side, sir. Kung nag-swerve ako, sir, doon sa linya ng kasalubong ko, sir. Nasa linya ko, sir, ang kamay na putol. Yun yung yun, at saka may mga witness doon, sir. Binigyan sana ninyo, sir. Nag-investigate sana kayo mga witness doon, sir. May mga witness doon, sir. 5 tao yon na witness doon, sir, na nakakita mismo, sir. Dapat, sir, bago kayo nagawa ng progress report, in-inform nyo na muna ako kahit 50-50 ako sa ospital. Kayo lang gumawa ng report niyo, sir. Okay. In-inform ka sa ospital na walang ka ng malay, sinugod ka sa ospital dahil may 3 patay.
Yun ang naging dahilan. Yun ang nangyayari. Kung sinasabi mong witness, anong oras nangyari ito? Gabi? Gabi, sir. Sino mag-witness ng oras? 11 hanggang pataas, sir. Mas maganda siguro dito, kausapin natin. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo, Attorney. Siguro pinakikinggan mo kanina kung ano yung mga usapan natin. What do you think, Attorney? Maliwanag po dito sa pagpapahayag ng magkabilang panig ngayon na nagkaroon ng difference of opinion as to who was negligent. Ano po ba ang mga batas na nakakasakop dito? Una po dyan, the doctrine of the proximate cause. Sa mga labanan po ng aksidente at yung pong may kapabayaan sa pagkilos ng mga tao, partikular sa pagmamaneho ng sasakyan, yung pong kauna-unahan na gumawa ng kapabayaan ang siyang ituturing na may kasalanan sa mga pangyayari. Kung mapapatunayan po talaga na wala sa lugar yung pagkaka-overtake noong pong nagrereklamo na siya'y napinsala sa katawan, abay hindi po siya makakakuha ng anumang biyaya o anumang danyos doon po sa nakabangga sa kanya sapagkat lumilitaw siya yung nagpabaya. Magkaganon man, meron pong kakibat na doktrina yan. Ito po yung doctrine of proximate cause, yung the doctrine of last clear chance. Nung nagkaroon ng aksidente, sino ba ang may pagkakataon upang makaiwas, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, para hindi magkaroon ng pinsala ang sino man. Yun ang ituturing na nagpabaya. Now, ang suma total po nito, kahit po doon sa mga kaso sa hukuman, kakailanganin po talaga, Ginoong Ben Tulfo, na maglabasan ng ebidensya. At kung ganitong nagtatalo ang dalawang panig, ay yung pinakamaraming ebidensya nakapanipaliwala ang papanigan ng ating mga hukuman. Ginoong Ben Tulfo. Ngayon, etong gusto kong dagdagan muna, Attorney. Okay. On May 31, accident occurred. Ang sinasabi ng ating police dito, nagkaroon sila ng bias and impartial investigation. Nagpadala sila sa nangyaring aksidente. Ang nakita nila is 1.8 meters from the center line. Nagbase sila. Lumabas daw yung van na minamaneho ng sarhento doon sa kanyang linya. Kaya paglabas niya roon, nahagip niya yung blade ng bulldozer na nakauslay sa trailer truck. So, yun ang sinasabi ng investigation. Wala tayong attorney, but on the basis of yung kanilang investigasyon. Lilitaw po dito sa mga ganitong pagpapahayag na ang lahat po ng yan ay isasama ng ating mga hukuman sa pagpapasya, Ginoong Ben Tulfo. So, ang binabanggit ko po dito, ito pong sina Major o kung sino man po yung traffic investigator na nakaalam nito, dapat po nagsampa na lang ng kaso. Kasi sa totoo lang po, bagamat sinasabi ngayon ng kapulisan natin, nila Major Mercado, na negligent itong ating sarhento, yung driver ng van, hindi po yung dahilan para hindi sila magsampa ng kaso. At least bahala na po yung piskalya kung sino ang magdedetermina, kung sino ang ituturing na respondent, sino ituturing na complainant. Kung maliwanag, meron pong injured party. Alright. Sa ganyang sitwasyon, lahat po ng pagpapahayag ng investigador, pagpapahayag nito pong ating complainant, malinaw po na kailangang maidulog sa mga otoridad na may karapatan upang timbangin ang mga pagpapahayag ng bawat panig at ng kanilang mga ebidensya. Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat, Attorney. Maging malinaw po tayo kasi hindi naman sa atin lang pagpapaliwanag parang linaw, parang educational, informational doon sa mga nanonood sa atin. At hindi tayo pwedeng gumanap na parang husgado. At dito sa sinasabi mo, I agree that kung gusto talaga makakuha ng danyos itong ating lumapit sa atin, because I understand he's really after, then ibig mo ba sabihin he will have to file a case against the trailer truck and the company who owns the trailer truck? Kung sino nagmamayari for him to be able to get yung sinasabing whatever is compensation. Yun ba? Yes. Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo, but that is the duty of the police officer. And I think that we have to look into this. Because ang mga pulisya, lalo na po yung traffic investigator, ng Ben Tulfo, mga kababayan, may tungkulin po na gumawa ng spot report, investigation report, regardless kung ano yung paniniwala nila sa mga nangyari sa aksidente. At pagkatapos magkaroon po ng letter referral sa Provincial Prosecutor's Office kung sa lalawigan o sa City Prosecutors kung sa lungsod. Ginoong Ben Tulfo. Okay. Sino sasampa ng kaso ng pulis? Si complainant or yung trailer truck? Hindi po kadalasan, lalo na po pagkaganyang medyo magkakakontra ang pahayag at meron pong mga testigong sinasabi. Ang gagawin po ng kapulisan dyan, and this is normal, ang gagawin lang po niya, letter referral lang. Ayun. Vehicles involved
Okay. Vehicle 1, Vehicle 2, Okay. drivers involved. Okay. Ganun lang po. Okay, Sir. okay. Up to the fiscal to determine. Alright, Yes. so in other words, nasa kamay ngayon ng ating complainant na lumapit na magsasampa siya ng kaso laban doon sa nangyaring aksidente on the basis of the spot report ng ating mga police. Ang bahala na ang hukom o yung kalang appreciation kung sinong papanigan, kung sinong tama o hindi. Tama? Tama po yun, Ginoong Bentulfo. Alright, naintindihan mo ba, Sarge? Para makuha mo naman siguro yung accusing the other one's negligence and danyos, gagamitin mong ebidensya ng police report at hayaan natin yung piskal to determine. Para, kasi kung walang magsasampa ng kaso, ikaw yung aggrieved, ikaw nagre-reklamo sa tulong ng police natin. Nakukuha mo yung police report and use that. Magsasampa ka ng kaso. Tama, attorney? Opo, tama po yun. Attorney, maraming salamat. Maraming salamat po at yung aking karangalan po kay Batas Mauricio, mga kasama sa layunin at aboksi na Ginoong Bentulfo sa pagbibigay kaalaman sa sambayanan ng mga karapatan sa batas. Magandang araw po. Maganda. Major Michael Raido Mercado, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Pero kung talagang luluubin at medyo pupursigihin ang ating nagrareklamo si Sargento, nandito po ngayon sa atin, ano? Baka pwede natin matulungan na bigyan siya ng mga spot report. And if there's anything major na magagawa mo sa area of jurisdiction mo to, is there any way that you can contact yung sinasabing nagmamay-ari ng truck and help doon sa sinasabing extrajudicial, pakikipag-usap, makikiusap tayo rito. Pwede naman siguro makuha to sa magandang usapan sa pamamagitan ng negosasyon para naman magkaayos. Dahil ang hukuman naman talaga, pag ganitong klaseng sitwasyon, walang kinukulong. Bagkos, ay nag-uusap na lang to negotiate. That's the purpose, Danyos. Opo, sir. In fact, sir, for information, sir, ay naipile natin yung kaso, sir, by inquest proceeding, sir. Alright. Sinampahan talaga natin ang kaso, sir, kasi Alright. hindi natin pwedeng i-disregard yung buhay, sir, na nawala, sir. Dito, sir, may pending case dito, sir, na nakafile sa court natin, sir, sa Magsaysay. Itong serious physical injuries kasi naputulan ng, may amputation na involved, sir, naputulan ng kamay yung biktima natin, sir, yung complainant natin, sir. Tapos, damage of property, sir, kasi wasak yung van, sir, total wreck, sir. Yung na-file natin na kaso, sir, agad-agad, sir, yung serious physical injuries at itong damage to property, sir. Parang sinasabi mo, ganito lang yan, Major. Reckless imprudence resulting to physical injury Yes, sir. and the loss Yes, of sir. life and limbs. Opo, sir. Kasama po lahat Yes, yan. sir. Ano? So, Yes, sir. yan, Yes, sir. siguro ganito, bibigyan ka, baka pwede namin makuha ang number mo para makapag-usap na. Total, pareho naman kayo nagsiservisyo. Opo, sir. May Yes, sir. nag-import. Walang problema, Okay sir. ba Yes, sa'yo? sir. Sa Yes, tulong sir. Very nila much para willing, sir. maayos natin. Ano? To help, sir. Yes, sir. Kasi walang mangyayari dito sa demandahan. Pero normally, yung pag ganitong klaseng kaso, ang hukuman, medyo ang ginagawa, mag-ayos kayo. Pag-ayusin. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ganyan ang gawa ng hukuman. Kasi walang ikukulong dito. Bagkus ang gustong gawin ng hukuman, aksidente to, mag-usap-usap na lang kung anong mapagkasunduan. Yun ang danyos. Major, baka pwedeng katukin mo naman at malaman mo kung saan total kompleto ka naman ng records. Tulungan na lang natin to. Kasama na Opo, natin, sir. Yes, sir. Makikipagtulungan si Major. Okay? Yes, sir. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Lahat ng mga sumbong, kapareho nito, kung minsan, medyo... we expect everybody happy, but you cannot make everybody happy. There will always be somebody who will feel aggrieved, but we'll see what we can do. Tulong at serbisyo, may tatak-tatak bitag. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ito po yung hashtag ipabitag mo.